Ang recap na ito ay hango sa novel ng kwento ng ating bida, may pagkakaiba ng daloy ng kwento, pero parehas pa rin ng ganap sa mga mahahalagang parte ng kwento. Ang laban ng ating bida at ni Tenant rito ay pagkatapos masakop ni Ghislaine ang buong kanluran, at matapos ring patayin ni Tenant si Marquess Roderick. Ang paghaharap ng dalawang malakas na greatest swordsman sa buong kaharian ng Luthania. Ako, si Tenant, Knight Commander ng House Roderick at ang pinakamagaling na swordsman ng kanluran. Iniunat ni Tenant ang kanyang espada at buong tapang na itinuro ang dulo nito kay Ghislaine. Sa pagkakataong ito, hinahamon ko si Count Fenris, ang pinakamagaling na espada ng Hilaga, sa isang tunggalian. Biglang bumalot ang katahimikan sa buong larangan ng digmaan. Walang nagsalita, walang gumalaw. Ang sitwasyon ay biglang nagbago at naging kakaiba. Sa totoo lang, maaari na lamang nilang lipulin ang lahat ng naroroon. Ngunit dahil sa ginawa ni Tenant na pagpatay kay Marquis Roderick, nag-ulo ang dating takbo ng kanilang plano at nawala sa tamang oras ang kanilang pagkilos. Sa gitna ng katahimikan, bumaba ang ating bida mula sa kanyang kabayo. Walang pag-aalinlangan niyang itinapon ang kanyang sibat sa lupa at dahan-dahang binunot ang kanyang espada. Tumingin siya kay Tenant. Igagalang ko ang iyong tapang. Bahagyang yumuko si Tenant. Salamat. Taos puso ang kanyang pagpapakita ng paggalang. Hindi naman talaga interesado ang ating bida sa mga bagay na tulad ng pagiging maginoo o sa mga tradisyon ng mga kabalyero. Mula pa noong una, mas malapit ang kanyang pagkatao sa isang mercenaryo kaysa sa isang maharlika. Ngunit hindi naman siya isang taong walang katwiran. Kung ang isang kalaban ay handang sumunod sa mga alituntunin ng karangalan ng isang kabalyero, hindi niya ito basta-basta babaliwalain. At higit sa lahat, hindi kailanman tumanggi ang ating bida sa isang hamon mula sa isang swordsman na tunay na may kakayahan. At si Tenant ay walang duda na isang mandirigmang karapat-dapat igalang. Tinaas ng ating bida ang kanyang espada. Halika, ipakita mo sa akin ang kakayahan ng pinakamagaling na espada ng kanluran. Napangiti si Tenant. Sino ba ang mangangahas na magsalita ng ganoon sa isang taong umabot na sa pinakatuktok ng kanyang rehiyon? Ngunit sa pagkakataong ito, may karapatan ang ating bida na magsalita ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, ang ating bida ay isa sa mga itinuturing na kandidato para sa titulo ng pinakamagaling na espada sa buong kaharian. Isa siyang tunay na dalubhasa na nakarating na sa pinakaitaas na antas ng swordsmanship. Nang tanggapin ng ating bida ang hamon, wala nang ibang pagpipilian ng mga tao sa paligid. Isa-isa silang umatras. Lumawak ang espasyo sa gitna ng larangan. Isang malawak na lugar ang naiwan para sa dalawang pinakamalakas na espada na magharap. At pagkatapos, biglang sumugod si Tenant. Humawi ang kanyang espada sa hangin habang buong lakas niya itong iwinasiwas kay Ghislaine. Napakabilis ng kanyang galaw. Ganoon kabilas na karamihan sa mga ordinaryong kabalyero ay hindi na sana makita kung saan siya pupunta sa isang iglap lamang. Ngunit, madaling hinarang ng ating bida ang kanyang espada. At sa halip na magulat, ngumiti pa siya. Napakahusay. Hindi may kakaila ang husay ni Tenant. Madalas na minamaliit ng ibang mga tao ang kanluran dahil sa reputasyon nito bilang isang lugar ng mga taong tamad at walang disiplina. Ngunit ngayon, malinaw na ang reputasyon ng pinakamagaling nitong espada ay hindi basta gawa-gawa lamang. Sa isang iglap, 12-12 ng beses nang nagsalpukan ang kanilang mga espada. Isang atake, isang depensa, isang kontra-atake, at muli, isang mabilis na palitan. Halos hindi na masundan ng mga nakamasid ang kanilang mga galaw. Ngunit sa lahat ng iyon, sadyang hindi pa inilalabas ng ating bida ang kanyang buong lakas. Kung swordsmanship lamang ang pag-uusapan, ang husay ni Tenant ay higit pa sa sinumang swordsman sa Fenris. Perpekto ang kanyang mga galaw. Disiplinado, walang nasasayang na kilos. Walang maling hakbang, at sa bawat pag-atake niya, makikita kung gaano kalaki ang kanyang talento at kung gaano karaming taon ang ginugol niya sa walang pagod na pagsasanay. Para kay Ghislaine, nakakatuwang makipaglaban sa isang taong ganito kagaling. Sayang naman kung tatapusin niya agad ang laban sa pinakamabilis at pinakamabisang paraan. Kaya pinigilan niya ang kanyang mana. Hindi niya ginamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Sa halip, pinili niyang makipaglaban kay Tenant gamit lamang ang swordsmanship. Tutal, ipinagmamalaki rin ng ating bida ang sarili niyang husay sa espada.
Habang lumilipas ang bawat segundo, lalo silang bumibilis. At habang tuluyan ng nilalamon ng dilim ang gabi, dalawang kulay ng liwanag ang nagsimulang magtagpo sa gitna ng labanan. Mga pulang guhit, mga asol na guhit, paulit-ulit silang nagsasalubong at naghahabulan sa ere na parabang dalawang dragon na walang tigil na naglalaban. Tahimik na nakatingin ang mga tao ng Fenris. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ganoon kalakas ang kaya niyang itapat sa ating Panginoon. May ganoon palang halimaw sa kanluran. Sayang ang ganoong talento. Alam naman nilang lahat kung paano magtatapos ang laban. Halos walang swordsman sa buong kaharian ang kayang talunin ang kanilang Panginoon sa isang labanang isa laban sa isa. Kahit na ang kalaban pa niya ay ang pinakamagaling na espada ng kanluran. Ngunit habang pinapanood nila si Tennant na lumalaban ng buong tapang, hindi nila maiwasang humanga. Alam ni Tennant na halos imposible siyang manalo. Alam niyang ang kalaban niya ay higit na malakas. At alam niyang malamang ay kamatayan ang naghihintay sa dulo ng tunggalian. Ngunit hindi siya lumuhod, hindi siya tumakbo, hindi siya sumuko. Sa halip, patuloy siyang lumaban gamit ang lahat ng mayroon siya. At iyon ang dahilan kung bakit unti-unting napalitan ng paghanga ang takot sa mga mata ng mga taga-Fenris. Lalong tumindi ang kanilang laban. Sa bawat pagsalpok ng kanilang mga espada, isang malakas na shockwave ang kumakalat sa paligid. Nanginginig ang lupa, nababasag ang mga bato, at ang dating patag na larangan ng digmaan ay unti-unting napupuno ng malalalim na bakas ng kanilang labanan. Sa gitna nito, tahimik na pinagmasdan ng ating bida si Tennant. Tennant, sa nakaraang buhay, malamang ay umabot na siya sa mismong hangganan ng master level, hindi ba? Sa kanyang nakaraang buhay, si Tennant ay naging kilala bilang mercenary king, ang taong nagdala ng apoy at pagkawasak sa kanluran. At noong panahong iyon, nang tuluyang humarap si Tennant kay Ghislaine, nasa mismong bingit na siya ng pagiging isang tunay na master. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magsagawa ng ganitong uri ng palitan ng swordsmanship noon. Sa panahong iyon, ang ating bida ay nilamon ng galit. Wala siyang pakialam sa anumang bagay. Hindi niya pinag-aralan ang galaw ng kanyang mga kalaban. Hindi niya hinintay ang kanilang mga teknik. Nilusob niya lamang sila at walang awang pinunit ang lahat ng hamarang sa kanyang landas. Ngunit kahit ganoon, malinaw pa rin ang pambihirang talento ni Tennant. Kung magpapatuloy siya sa ganoong bilis, walang duda na maaabot niya ang master level balang araw. Sayang kung papatayin ko siya rito. Kung maaari lamang niyang makuha si Tennant bilang kakampi, magiging napakalaking tulong nito sa mga laban sa hinaharap. At higit pa roon, wala namang malalim na galit ang ating bida kay Tennant. Ngunit may isang problema, hindi kailanman susuko si Tennant. Masyadong mataas ang kanyang pride. At kasing taas ng kanyang pride ang kanyang kayabangan. Kaya sa halip na kumbinsihin siya, nagpa siya ang ating bida na gawin ang isang bagay. Ipakita mo sa akin ang buong potensyal mo. Pagkasabi niya noon, biglang nagbago ang kanyang swordsmanship. Hanggang sa sandaling iyon, sinasabayan lamang niya si Tennant gamit ang mga karaniwang teknik. Ngunit ngayon, nagbago ang kanyang mga galaw. Naging mabagsik, naging marahas, at tila wala ng anumang bagay na kayang hamarang sa kanyang espada. Nanlaki ang mga mata ni Tennant. Ang espada ng ating bida ay tila biglang nagkaroon ng sariling buhay. Bawat hampas nito ay parang may sariling kalooban. At ang tanging layunin nito ay lamunin siya. Napaatras si Tennant. Halos hindi na niya kayang depensahan ang sarili. Puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ganito na ba talaga siya kalakas? Matagal na niyang alam na hindi ginagamit ng ating bida ang buong lakas nito. Ramdam niya iyon sa bawat palitan nila. Pinipigilan ni Count Fenris ang kanyang mana, at pinili nitong lumaban gamit lamang ang swordsmanship. Malinaw na patunay nito ang kawalan ng nakakatakot na demonic aura na karaniwang bumabalot sa espada ng ating bida. Ikala ko, kahit sa swordsmanship lamang, hindi ako mapag-iiwanan. Iyon ang tanging pag-asa ni Tennant. Kung hindi man niya kayang talunin ang ating bida sa mana, na ipagmamalaki niya man lamang na kaya niyang tapatan o higaitan ito sa swordsmanship. Sa ganoong paraan, mapapanatili niya ang karangalan ng kanluran. Ngunit ngayon, tuluyan ng nadurog ang pag-asang iyon. Wala na siyang panahong ikumpara pa ang kanilang mga teknik. Wala na siyang panahong isipin ang kanyang pride. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay mabuhay. Mamamatay ako,
Desperadong umiwas si Tennant sa walang tigil na bugzo ng mga espada. Sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likuran, mula sa bawat posibleng direksyon ay may paparating na atake. Hindi na niya kayang hulaan ang susunod na galaw. Matagal na niyang tinanggap na maaari siyang mamatay. Ngunit ngayong ang kamatayan ay nasa mismong harapan na niya, biglang naging mas malinaw ang bawat segundo. Mas naging matalas ang kanyang mga pandama. Mas naging mabilis ang kanyang pag-iisip. Mas naramdaman niya ang bawat galaw ng kanyang katawan. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi lamang siya lubos na nalalamangan ni Count Fenris sa mana. Napakalayo rin ang agwat nila pagdating sa swordsmanship. Hindi maaari, hindi makapaniwala si Tennant. Paano maaabot ng swordsmanship ng isang tao ang ganitong antas? Mula pa noong bata siya, pambihira na ang kanyang talento sa espada. Hindi niya kailangang pag-isipang mabuti kung paano ihahampas ang kanyang espada. Parang natural na lamang sa kanyang katawan. Instinctively niyang nararamdaman kung saan aatake ang kanyang kalaban. Kaya mula pa noon, alam na niya na kakaiba ang kanyang talento. Para sa kanya, ang pagiging pinakamalakas na espada ng kanluran ay tila isang kapalarang matagal nang itinakda. Ngunit dumating ang isang araw na bigla siyang tumama sa isang pader. Isang hindi nakikitang pader, nasulyapan niya ang mundo sa kabilang panig nito. Alam niyang may mas mataas pang antas. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito malagpasan. Lumipas ang maraming taon. Nagsanay siya, nakipaglaban, nagpursigi, ngunit nanatili roon ang pader. Hindi niya ito mabasag. Sa mismong bingit ng kamatayan, biglang may naunawaan si Tennant. Ngayon ko na nakikita kung ano ang kulang sa akin. Isang espada ang dumaan sa harap ng kanyang mga mata. Ang talam nito ay direktang papunta sa kanya. May malinaw na layuning pumatay. At sa sandaling iyon, parang damaloy ang kuryente sa buong katawan ni Tennant. Ang lahat ng kanyang pandama ay biglang tumalas. Wala na siyang ibang iniisip. Hindi na niya iniisip ang pride. Hindi na niya iniisip ang karangalan ng kanluran. Hindi na niya iniisip kung sino ang pinakamalakas. Isa na lamang ang mahalaga. Mabuhay. Damaloy ang mana sa kanyang katawan. Pumasok ito maging sa pinakamaliliit na kalamnan. Bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw. Habang nakaharap siya sa kamatayan, ang mga konseptong dati ay malabo lamang niyang naiintindihan ay nagsimulang maging malinaw. Ang kanyang katawan ay tila nagbabago sa mismong sandaling iyon. Pinupunan nito ang lahat ng kakulangan. Inaayos nito ang bawat puwang. At unti-unti, umaakyat ito sa isang bagong antas. Biglang bumukas ang isang bagong mundo sa harapan ni Tennant. Ang matinding kaliwanagang isinilang mula sa matinding takot ay tuluyang nagbago sa paraan ng kanyang pagtingin sa lahat ng bagay. Mabagal, biglang tila bumagal ang lahat. Ang mundo sa paligid niya ay para bang tumigil. Ang bawat galaw ay naging malinaw. Ang bawat tunog ay naging malinaw. Ang bawat paghinga ay naging malinaw. Ang bawat impormasyon mula sa kanyang paligid ay pumapasok sa kanyang mga pandama ng napakalinaw. Ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang mundo sa kabila ng pader. Nanginginig ang buong katawan ni Tennant. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kasabikan. Sa wakas, ang lahat ng kanyang pinag-aralan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang sinanay sa loob ng maraming taon. Ang bawat galaw na paulit-ulit niyang ginawa, ang bawat pagkakamali, ang bawat pagkatalo, ang lahat ng iyon ay tila nagsama-sama sa iisang kalooban. At ngayon, ang kaloobang iyon ay nagsimulang mahayag sa mundo. Biglang nagningning ang espada ni Tennant. Isang napakalakas at nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa talim nito. Kasabay nito, ang katawan ng ating bida ay biglang binalot ng isang madilim at nakakatakot na aura. Magagawa pa kayang matalo ng ating bida si Tennant gayong naabot nito ang enlightenment at naging isang ganap na master swordsman. Abangan!